Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Good morning, America. It's another beautiful Thursday morning. So, isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Maganda ang buhay, lalo na pag marunong ka magpasalamat sa mga biyaya, sa mga blessing na binigay ni Lord sa atin. Again, Kai, thank you so much. Sandali lang ha. Oh, nakalimutan ko yung glasses ko. Medyo maliwanag sa mata ko yung ano. So, it's another day to be thankful to God, diba? Kasi sabi ko nga, today is Thursday morning dito sa California. And of course, ganun din sa USA, entire USA and Canada. So, isang magandang umaga na palagi ako gumigising na with a grateful heart, with a thankful heart. Especially today is Thursday, I just reminded myself na there's always something to be thankful for. Marami tayong bagay na dapat pasalamatan. Marami tayong bagay na dapat bigyan kahalagahan. Lalo ng mga tao, naging bahagi nating buhay, yung mga trabaho natin, at saka mga blessing na natanggap natin sa araw-araw. So, that's a beautiful thing that be thankful for. Either sa family natin, sa trabaho natin, sa negosyo natin, o sa mga tao sa paligid natin. And always wanting to remind ourselves na palagi tayo bigay ng halaga sa mga tao naging bahagi ng ating buhay, lalo na sa mga pamilya natin. So, thankful for that. Yun ang bagay na dapat nating pasalamatan sa araw-araw. So, ako, pagkagising ko, I always grab the opportunity to thank the Lord for the beautiful morning. Thank the Lord for the blessing. As of course, ang buhay natin puno ng blessing kung alam natin. Kung alam natin na may pamilya ka, may buhay ka, may good health ka, malaking regalo na binigay ng Diyos sa iyo. Biyaya. Kasi for out of billion people around the world, ilan lang ang gumising sa umaga na to. Mga tao hindi nakagising, namatay na, mga ibang tao nakaratay sa ospital, or yung mga ibang tao na mimissing, no? Lalo dito sa Amerika, yung hindi nakakaalam, maraming namimissing ng mga bata dito. Kaya very thankful na pagkagising mo, kompleto yung pamilya mo, lalo na meron kang peace of mind. That's a beautiful blessing to be thankful for. So, marami talagang bagay na pwede tayo pasalamatan. Marami tayong mga bagay na pwede natin appreciate, kasi yun ang kahalagahan ng buhay. So guys, parang ni-grab ko lang yung opportunity to say good morning to everyone. Good afternoon or good evening sa other part of the world kung saan man kayo. And of course, I want to make a shout out sa family ko. I'm sure you're watching right now sa Bacolod City, sa mga kapatid ko dyan, sa pamilya ko dyan. And of course, I want to make a shout out also sa husband ko si Randy, kasi daw hindi ko daw siya shout out. I know they're watching right now, and my son Jericho and Joseph. So guys, thank you so much. So wala mo akong sasabihin for today. Gusto ko lang to grab opportunity to say thank you to everyone, sa mga tao naging bahagi ng aking buhay, sa mga taong bago ko lang nakilala, o sa mga taong matagal ko na nakilala, na sa inyong pagtitiwala, sa pagmamahal at sa pagsuporta. Kasi life is too short na ma-stress tayo. Kailangan natin i-enjoy at pahalagahan ng buhay, kagaya ng sinabi ko ng isang araw. So, alam niyo na napaka-busy kong tao, from work to the business and go home. So, isa talaga yun sa mga bagay na to make me busy all the time din. So again, I want to make a shout out everyone, especially to Mel TP watching right now. Hello, Joliet Pilayo of Dubai. And of course, to Clarice, pasensya na kasi medyo yung, hindi ko alam kung nasa, ito na. Ito na para makikita ko talaga. Hi Myra, good, yan nagsalamin talaga ako para makita ko. Hi Myra, good evening, good afternoon dyan. Hi, Norana Di Malau and Clarice and Joliet Pilayo. So, thank you Joliet, thank you so much. And again, guys, huwag kalimutan i-subscribe yung YouTube channel ko, Narita Reyes TV. And of course, thank you Myra, ingat ka rin dyan. And I know nag-enjoy ka sa Pilipinas, and you're already back now there in Saudi. And Joliet, ganun din. So, ingat kayo palagi, isipin niyo sa buhay, life is beautiful. There's always something to be thankful for. Kung tanungin niyo ako what I be thankful for, nung sinabi ko na ng isang araw na I'm thankful na
thank God, yung kidney ko is getting better. I know stage 4, pa hindi makikita sa itsura ko kasi I'm very positive. I always live my life with purpose kasi I believe na this is the reason why I'm here on earth. Marami pa akong mission na magagawa. Marami pa akong pinapokus sa buhay ko. Hindi lamang sa spiritual na, sa physical na anyo ko, pati din sa spiritual journey ko, and the same time financial stability kasi yun ang pinapokal ko talaga kasi I'm a financial professional. Gusto ko na darating yung araw na lalong gagandang buhay ko, marami pa akong matulungan kasi alam ko na hindi lahat ng tao merong kakayanan na kagaya ko. Hindi lahat ng tao kagaya sa akin makapunta na ibang bansa sa Amerika. Hindi lahat ng tao maging katulad ko, maging commissioner. Hindi lahat ng tao maging financial professional katulad ko. So I'm so blessed and thankful na meron ako kung wala sa inyo, meron naman kayo na wala rin sa akin. So kung ano meron ako, I'm being thankful for that. Kasi God bless me. Kasi the more gumagawa ka ng kabutihan, the more blessing na ginagawa mo sa buhay mo, at tinatanggap mo, pinasalamatan mo Panginoon, at ginagawa mo rin sa ibang tao. That's very important. So, hello to my sister, pinakamamahal kong kapatid, si Ann Compio Saudi. Ann Compio Sunday, sa Bacolod. Love na love ko yung younger sister ko na yan. One of my favorite youngest sister. Alam niya kung ano yung journey namin, paano kami galing sa hirap, paano kami nakatira sa tabing ilog, paano kami lipat-lipat ng tirahan, naadaanan namin lahat yun. But thank God na ngayon umangat kaming lahat na sa tulong ng Diyos, sa sarili naming sikat. No, hindi kami umasa sa ibang tao. We work hard, kasi nasa mundo kami ng business, nasa mundo kami ng edukasyon, at sa mga healthcare na mundo. So we work hard kung ano man narating namin ngayon. Hindi lang sa sarili ko, pati sa kapatid ko, So, of course, mega shout out to Ali and to Sharon Etosani. And mega shout out, guys, share nyo ang mga live ko kasi alam ko na marami pang akong magagawa na kabutihan, hindi lang sa sarili ko. Of course, my Woman of Hope Foundation, na patuloy kami tumutulong sa ibang kabataan, sa mga food feeding, sa pag-aaral, at sa mga tao na naging bahagi ng aking journey. So, I always reminded everyone, life is too short. Kaya huwag natin stress yung sarili natin. Lalo na rin pagandahin yung buhay natin. At saka, kung ano mo yung mga pinagsasabi ko dito, alam ko may mapulot kayong aral. Remember, yung isang reminder ni share ko ng isang araw na 5 bagay na natutunan ko sa buhay ko. The 5 F's, letter F. Number 1 is my faith with God. Na yun talaga tumulong sa akin. Dahil sa paniniwala ko, marami akong narating sa buhay. Kaya very important sa akin, wherever I go, I always have a rosary. I'm a Catholic Christian. So, yung 5F na importante yung faith with God, kahit anong pagdaanan nyo, you need to be thankful for. Dahil sa pagtubok na yun, maging matibay kayo. Dahil sa pagtubok na yun, gagawin nyo opportunity to be successful, opportunity na maging magandang buhay nyo. Kasi kung may mga pagsubok kayong pinagdaanan, meron din kaming ganyan. Dumating point sa buhay namin na wala kaming bahay, palipat-lipat kami kung saan kami tumira ng kabataan namin, sa tabi ng ilog, ang dami pinagdaanan namin yan. So sa awa ng Diyos, na kahit pa kami ng bahay, nakabili kami ng bahay, tapos nakabili mga sasakyan, nakapagnegosyo kasi sa sariling sika at sa paniniwala sa Panginoon. Kaya yun ang good example. At saka, ang isang bagay na hindi ko iniwanan sa sarili ko, nag-aral talaga ako nang dumating ako ng Amerika. 3 degree ang kinuha ko dito. Thank God kasi everything scholars ako. Kaya yun ang pinakamahalaga. Kahit bata ka, matanda ka, meron ka oportunidad. Either sa trabaho mo, sa negosyo mo, o sa pag-aaral mo. Kasi yun ang mga bagay na tutunan ko. If you faith in God, you don't lose hope, you always finding way. Faith, the second letter F is family. Very important your family no matter what. Kasi sila yung tao naging bahagi ng buhay mo. When you talk family, it's not about only the blood related na kapatid mo, asawa mo, anak mo. Of course, other people. Kaya I want to make a shout out sa asawa ko si Randy na siya yung dahilan na nakapunta ko ng Amerika. Siya rin yung dahilan na tumulong sa akin na matupad ko yung mga pangarap ko. She's very silent pero alam ko na appreciate ko siya. And then, of course, yung mga family ko sa Pilipinas na sila din ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng book. Yun ang sinashout out ko rin sila ni Bembi, si Annalyn, si Ann Compio, si Anthony, yung kuya kong bedridden hanggang ngayon na I'm, sa mga pamangkin ko. So, say Alan, na brother ko. So, thankful for them. Kasi kasama ko sila sa journey ng buhay namin na galing kami sa hirap noon na nagsumikap kami lahat. Walang isa sa amin nag-iwanan, Hindi kami nag-uusap, may mga miscommunication, misunderstanding, but we believe the importance of the essence of family because of our faith to God, Kaya palagi ako nagdadasal. And of course, I want to
about fitness. Pahalagan nyo ay yung sarili nyo. Isa lang yung buhay natin, isa lang yung katawan natin. Kaya very important to taking care of ourselves. Huwag niyong hayaan na hindi kayo kumakain. Huwag niyong hayaan na wala kayong ginawa para sa sarili nyo. Kasi buhay nyo yun. Your body is the temple of God. Binigyan ka ng Diyos, ng katawan, para pahalagaan mo. Kaya everyday, bagong pahalagaan yung ibang tao, pahalagaan mo yung sarili mo. Huwag mo kalimutan yan. Kasi alam ko, marami sa inyong OFW watching me right now. Right, Myra? Right, Juliet? Kung sino man dyan. Na nasa ibang bansa tayo, like Yadni, right? Nasa ibang bansa tayo, nagsumikap tayo para sa pamilya natin. But minsan nakalimutan natin yung sarili natin. Hindi tayo kumakain ng maayos, busy tayo. The most important, the best investment is your health. Because health is wealth. Pag nawala yung katawan, mahirap, magkasakit ka, mahirap na. Kaya ako naranasan ko yun. Na emergency ako na hospital ako 3 years ago. Nagkaroon ako ng kidney. Kaya ngayon, I have 5 medication iniinom ko tuwing gabi. But thank God na I surviving. Na realize ko na may meron pa akong mission sa mundo. Kaya I always share this journey to people. At pang-apat, having fun. Huwag mo kalimutan na i-enjoy mo yung buhay mo. Life is too short. Hindi mo alam kung bukas nandyan ka pa. Hindi mo alam bukas okay ka pa. Habang may buhay, habang kaya mo maglakad, magsalita, enjoy mo yung buhay mo. And always time to appreciate people around you. Lalo na sa family mo, sa journey mo. Very important talaga yun. Kasi walang tutulong sa iyo. You always remember, kahit may pamilya ka, may asawa, may anak ka, may kapatid ka, o sino dyan, walang tutulong para sa health mo na mag-enjoy ko sa sarili mo. Kaya, you need to invest yourself for your health. You need to invest for yourself to have fun. Mag-enjoy ka, mamasyal ka. Kasi itong mali nating mga OFWs, you know, namimigay tayo ng pera, tumutulong tayo sa ibang organization. Silang yumayaman, ikaw naghihirap. So what is that for? Sila nagkaroon ng magandang bahay, ikaw wala. So, you need to think about that. Bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi in the end of the time, it's about you. The first thing that you look at in your mirror every day is yourself. So, loving yourself, the most important. Kung love mo yung sarili mo, love mo si God, gagawin mo yon. At of course, mahalin mo rin yung pamilya mo. At saka matao sa iyo. Pero unahin mo muna mahalin ang sarili mo. You cannot love other people kung hindi mo marunong mahalin yung sarili mo. Right? Yun ang pinakamalaga. Huwag kayo magbigay ng maraming pera sa mga ibang organization na silang yumaman, sila naging million. Kayo, paano kayo? Kawawa kayo. Kaya yun ang isipin nyo, yun ang palagi sinasabi ko sa mga tao na why you help other people? May organization sila, gumanda ang buhay nila. Paano ikaw, nakapag-travel sila sa ibang bansa? Paano ikaw, hindi ka nga makaalis sa trabaho mo kasi OFW ka. 24/7 ka, nakatuto kayo dyan. Kaya I'm so blessed kasi hindi naman akong OFW kasi I'm a US citizen sa Amerika. Pero nakikita ko kung ano mga experience nila kasi marami akong kapamilya, kaibigan, kapatid. Yun ang mga nag-OFW. Yun ang kasing dating kapatid ko, din siya, nag-Saudi Arabia din siya. Yung mga pinsan ko, mag-anak ko, nasa ibang bansa ngayon. So I know how the feeling. Tumulong ka sa iba, lalo na yung pinsan ko, nasa Switzerland. Tumulong sa iba, buong buhay 40 years sa Switzerland. Tinulong niya, kahit buy sa ang Pilipinas, wala siya. Marami siyang pinaaramal, siya tinulungan, lahat. Lalo pa yung oso sa ating mga Pilipino, sabihin, kamusta ka na Mars? Tapos, ang sunod Mars, pwede po pahiram ng pera, 20K, 10K, 5K, bayaran kita, and then end up, hindi na magbabayad sa iyo. Actually, experience ko yan, marami na nangyari sa akin. Kaya, we need to remind ourselves, bago tayo tumulong sa iba, tulungan muna natin yung sarili natin. Meron ba tayong kakayahan na makasurvive sa buhay? Okay, tumulong, but isipin mo muna yung sarili mo. Kasi pag ikaw nagkasakit, ikaw may nangyari sa'yo, walang makatulong sa'yo. At yung mga taong tinulungan mo, time will come, ignore kanila. Hindi ka nga nila papansinin. Kasi na-experience ko na yun nung tumulong ako sa ibang organization, gumanda ang buhay nila, naging milyonaryo sila, nagtatravel-travel, kahit hi, hello. They cannot say hi to you. Hindi. Pero pag may pera kayo pa sa kanila, nauna pa sa alas 4, tawagan ka, message ka, oh, thank you, natanggap ko na. Kaya it's a lesson learned in life. Alam ko, yun ang mahalaga. Huwag niyong kalimutan pagandahin yung buhay niyo. Huwag niyong kalimutan pagandahin yung bahay niyo. O FW pa naman kayo, tayo, kasi gano'n ako. Bago natin bigyan ng magandang bahay yung ibang tao, bigyan mo ng magandang bahay yung sarili mo. Kasi sabihin mo na, oh my God, pinaghirapan ko, nakita ko to, nakatulong ako sa sarili ko. Para pag umuwi ka ng Pilipinas, may bahay ka, may sasakyan ka, may negosyo ka, ano pang isipin mo? Ngayon, naghihirap kayo dyan sa ibang bansa. I'm so blessed sa Amerika ko, iba yun. We're earning
dollar. Imagine mo, laki ang diferensya namin sa Pilipinas. Ang $1 namin dito equivalent into 55 pesos. So, and then, especially kami, hindi kami working like monthly, we working by hourly. Lalo ako kasi director ako, so iba ako, salary ako, exempted ako. You know? So, kaya guys, yun ang isipin natin. Pahalagahan nyo yung buhay nyo, yung sarili nyo. Kung bago mo ibigyan ng kahalagaan, enjoy ibang tao, enjoy mo muna. Ilang tayong mga OFW na walang bahay sa Pilipinas? Ilang OFW kahit sasakyan wala? Ilang OFW umuwi ng luhaan, umuwi na walang-wala, puro utang dito, utang dito. Yun ang stop natin sa buhay natin. Kaya ako, I realized 2-3 years ago, lalo nang nakakuha ko ng license dito, bisang financial professional, kaya palagi ako busy ngayon kasi yun ay focus ko talaga. Pagandahin ko yung buhay ko, kasi pag magandang buhay ko, marami akong matutulungan. That's very important. Lesson learned, guys. Huwag kayong tumulong sa mga ibang organization na pipirahan lang kayo, sila nag-enjoy, hi, hello, hindi kayo maalala. Gumanda ang buhay nila, kayo hindi. Yun ang isipin natin. You make sure to taking care of yourself, to have a beautiful life, you have a beautiful house, meron kayong negosyo, at maganda ang paaral yung mga kapatid nyo, mga pamilya nyo. Yun ang dahilan kung bakit pumunta kayo ng ibang bansa. At saka, mag-ipon kayo ng pera para sa sarili nyo. Kasi alam mo, yung kapinsan ko, pumunta ng Switzerland, 740 years, namatay siya sa Switzerland. Kahit bahay, wala siya. Yung lupa niya, hindi ko alam kung saan kung sinong kumuha. Lahat ng pera niya, pinadala sa mga kapatid niya, pinsan ko rin. I don't mind kung nakikinig kayo mga pinsan ko sa sinasabi ko kasi totoo lang to. Nagpakatotoo lang ako na wala. Iniinom lang, hindi ko alam kung anong ginagawa nila. At wala. Kaya naawa ko sa pinsan ko na yun. Alam ko na matay ka na, Ate Mirasol, sa heaven ka na, hindi man lang tayo nagkita. Pero alam ko, elementary pala ako na sa Switzerland. As in, wala. Walang nangyari sa kanya. Wala din nangyari sa mga pinsan ko. Ako, 21, 22 years, ako sa Amerika, at least marami nangyari sa akin. You know, I mean, nung dumating ako Amerika, 2 years pa lang bumili na ako ng bahay sa Pilipinas. I mean, 2 to 3 years, bumili ako ng bahay para sa nanay ko. At gumawa talaga ako ng paraan kasi sabi ko bago ko tumulong sa iba, tulungan ko man yung sarili ko. Kahit maliit ang bahay, basta meron ka, matawag mong tahanan. Kaya huwag niyo kalimutan niyo. Kaya I want to always to share this. Kasi minsan nakakalimutan natin yung pera natin, iniipon na natin tapos ibibigay mo sa ibang tao. Kasi gusto mo marinig na tumutulong ka, but help yourself first. Huwag mo pagandahin ang buhay ng tao, pagandahin mo muna yung buhay mo. Okay, mag-share ka kasi blessing yun. Pero isipin mo meron ka rin para sa sarili mo. Yun ang pinakamahalaga. At huwag yung kalimutan. And of course, the last part na yung sinabi ko importante, yung faith, paniniwala sa Panginoon. Maging strong ang faith mo. Kahit ang pagsubo mong dinadaanan sa ibang bansa o sa Pilipinas ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Yung family mo, mahalaga talaga sa iyo yun. And of course, yung health mo, yung fitness mo, and having fun. Importante, ang financial stability. Yun ang sinasabi ko na habang nagtrabaho ka, kaya mo mag-ipon ka, your emergency fund. At saka, i-stabilize mo yung future mo. Na pag uwi nyo ng Pilipinas, wala kayong trabaho, meron kayong income, meron kayong pagkakitaan. So again, guys, I need to go to my work. So, sana may makapulot kayong aral. Yung 5 F's sa buhay natin, yung faith mo, paniwala sa Panginoon na hindi ka bibitaw dahil there's always God will taking care of you. The second one is to stick on your family. Kasi yung mga anak mo, yung pamilya mo, silang i-invest mo yung future mo sa kanila. Kasi pagdating na panahon, sila din ang tutulong sa iyo at sa mga ibang tao. And then you're taking care of yourself, your fitness, your health. It's very important. Kasi mahalin mo yung katawan mo, yung sarili mo. And ito pa, tayong mga OFWs, minsan ayaw natin kumain ng masarap. Kasi padala mo pang pera sa Pilipinas, you made mistake. I-enjoy mo ang life mo, kainin mo yung gustong makakain mo habang, kasi pinaghirapan mo yun, regalo mo yun sa sarili mo yun. You to taking care of yourself. Huwag ka maginayang bumili para sa sarili mo. That's your self-gift for yourself. You know, kaya next time i-share ko sa iyo yung book na ginawa ko para how to taking care of yourself. Ginawa ko talaga yun to remind myself. And of course, you having fun. Mag-enjoy ka, mag-travel ka. Hindi mo kailangan mamahalin thing, but i-enjoy mo yung pinaghirapan mo and financial stability. I-stabilize mo ang sarili mo. Huwag ka bigay dito, bigay doon. Huwag ka magpautang dito, pautang doon. Kasi hindi magbabayad mga yon. Bihira lang magbabayad sa'yo, believe me. For 22 years sa Amerika ko, siguro meron ng 100 people nag-utang sa akin. Siguro baka 3-4 lang bumalik at nagbayad.
I telling you guys. Kaya pag may mangutang sa akin, sasabi ko, hindi ako nagpapautang. First, hindi ako bangko. Wala kayong dapat i-withdraw sa akin kasi hindi naman kayo nag-deposit sa akin. Totoo lang, real talk. Kasi kung anong, okay, tumulong ka, but I don't want na utang-utang kasi hindi naman talaga ako bangko. Ba't nyo ako utangan? You know? Kaya marami, mga kaklase ko, elementary, high school, college yan. Nagme-message sa akin yon, reunion, tapos end up may ramang pera. I want to be real talk. Yun ang nangyayari talaga. Kaya, ingat tayo na, lalo na sa OFW ng ibang bansa tayo para tulungan yung sarili natin. Hindi tayo ng ibang bansa para mag-invest tayo ng pera sa ibang organization na magbigay na para silang susikat, silang gaganang buhay nila. No. You have to taking care of ourselves first. Kasi yun ang pinakamahalagang gawin natin sa buhay natin. Again, guys, thank you so much. And again, ako ay si Anarita Compureyes, nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. At sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. Kaya mahalin natin sarili natin, alagaan natin sarili natin, at huwag kayong magbigay ng mga pera, magpautang sa ibang tao na hindi nakatulong sa iyo. Kasi darating panahon sila, sisiraan ka pa nila kung hindi sila makapagbayad, kung naniningil ka sa kanila. Real talk lang. At huwag yung kalimutan na maging katulad kayo ng pinsan ko na sa ibang bansa for so many years, 40 years, hanggang namatay na siya doon, wala malang na-invest. Kasi lahat ng pera, pinautang, pinahiram, at hindi pinahalagahan. At kayo rin na mga sa Pilipinas, na may mga kapatid kayo na OFW o na sa ibang bansa, pahalagahan nyo ang binibigay sa inyo. Kasi hindi madali, araw, gabi, puyat, ang pinaghirapan ng mga kapatid nating mga OFW. Kasi ako nang dumating ako sa Amerika, ang dami ko rin pinagdaanan. Hindi madali yung journey ko. Marami. Kasi habang nag-aaral ako sa university, bit-bit kong dalawa kong anak. You know, how I sacrificed being a mother to go to school to earn my bachelor degree, to earn my master degree, to earn kung ano man narating ko ngayon dahil sa hirap at tiyaga at pananalantaya ko. Hindi ganun kadali ang buhay. Marami kang pagdaanan. But the best thing I know in my life, I never ever give up. Kaya guys, kung may chance kayo, kung ma-read yung book ko, Woman of Hope, doon malalaman ko anong mga journey na pinagdaanan ko. Kaya dito ako nakilala because of that. Again guys, thank you so much. Love yourself. Mahalin yung sarili nyo bago nyo mahalin yung ibang organization. Yun lang masabi ko. Ibig sabihin ko sino mo yung mga pinosponsoran nyo ng mga hindi nakatulong sa iyo, stay away from them. Kasi kayo rin ang maghihirap. Gusto nyo ba maging mahirap kayo? Sila maging mayaman. Of course, kailangan payamanin yung sarili nyo, yung good health, yung maging wise tayo sa buhay. Kaya yun pumunta kayo ng ibang bansa. At sa mga sa Pilipinas na tumatanggap ng pera, pahalagahan nyo yun. Huwag yung hayaan. Kaya being thankful to my sister M. You know, nakikita ko yung tiyaga niya. Kahit may kapatid siya sa abroad, never humingi ng pera sa akin yan. Minsan ako pa yung nagbo-voluntary. Ano ba kailangan mo? You know, doon makita yung tunay na pamilya. Hindi yun yung tawag ng tawag sa iyo ng mga pamilya nyo dyan sa Pilipinas, tawag na, alam mo yung nagsumikap, nagtrabaho yung OFW, tawag ng tawag kayo, hindi kayo makapaghintay, akala mo parang namatay kayo, hindi kayo makapaghingin ng pera, you to wait. You learn how to be respectful to other people. At wala kayong karapatan humingi ng pera sa kamag-anak yun na pumunta ng ibang bansa at wala rin kayong karapatan mangutang kung hindi kayo magbayad. You know that you need to think about it. Ako ginawa ko to sabihin kasi marami na biktima ng mga OFWs na inutangan. Umuwi ng Pilipinas na walang-wala. Umuwi sila dahil sa pautang nila, sa patulong nila sa kapwa, at dahil sa pamimigay nila. Alam mo, dami kong alam na nagkakasakit na, bibigay pa ng pera sa organization. So let's stop it. Bago ka tumulong sa ibang tao, sa ibang organization, tulungan mo ng sarili mo. Kasi sila mga milyonaryo na yun, ikaw, paano ka? Paano ka? You know, yun ang isipin natin. Mahalin mo yung sarili mo. Unahin mong pamilya mo yung health mo. Kaya ako, I realize in my life, kaya it's a wake-up call for me. Na bago, sana hindi ko ginawa yun. Sana hindi ako tumunod sa organization. Kasi malaking nawala. You know, I mean, you know, at it's not worth. Hindi ka rin nila ikikare. They don't even care for you. They don't even know who you are. Yun na yun ang pinakamalaga. Again, guys, thank you so much. I love you all and enjoy lang ang buhay. Alagaan ang sarili, palagahan yung kinikita nyo. Hello, Ate Edna of the founder of Team Meet It Philippines. Of course, kaibigan ko si Ate Edna dito sa Texas. Alam niya kung anong sinasabi ko. Hindi madali humanap ng pera. Hindi madali lahat yung kaya pahalagaan nyo yung kung anong meron kayo. OFWs na nanawagan ako sa iyo. You have to take care of your money. You have to take care of yourself. You have to take care of your time. Don't waste your time doing nothing in life. Kasi wake up call din sa akin yun. Kaya I'm so thankful na I wake up one day, na-realize ko, oo nga, bakit ko sila pinapahalagahan? Pinapahalagahan ba nila ako? Kung nagkasakit ako dito, kinikare ba nila ako? Ganun kayo, yun ang isipin nyo. Yun ang mahalagaan, makabenefit sa iyo doon kayo pag hindi, let go and let God.
Again, guys, thank you so much and I love you all. And I know, right? We work hard for our money. Hindi, ang money hindi kinukuha lang sa tree, sa puno. Lahat pinaghirapan. Si Ate Edna here, almost 40 years in America. Right? Ate Edna title. So, kaming mga founders, alam namin yon. Lahat din kayo. So, hindi madali. Kaya nga nag-OFW kayo, nag-ibang bansa kayo para makatulong sa sarili nyo first, sa pamilya nyo first, bago sa ibang tao. Okay, makashare ka pa konti po, hindi buong buhay may share mo para sa kanila. Okay? Thank you. I love you all and see you next time.